Kung may susunod sa aking yapak o buhay, saan kaya sila mapupunta? Sila ba'y mapapasama o sila ba ay mapapabuti? Hindi ito tanong na madaling sagutin, ngunit ito ang uri ng tanong, mga kapatid, na dapat nating dalhin araw-araw sa ating mga puso. Sa bawat araw po na tayo ay gumagalaw, may mga matang nakatingin sa atin. At yan po, mga kapatid, ay hindi po talaga natin maiiwasan. May mga taong nakikinig sa ating mga salita at mas lalo pang tumitingin sa ating mga gawa. Hindi man natin ito nabibigyang pansin kadalasan. Ano po, mga kapatid? Tayo ay nagiging halimbawa, mabuti man po ito o masamang halimbawa, mga kapatid. Kaya ang tunay na usapin ay hindi kung tayo ba ay may impluwensya, kundi kung anong klaseng impluwensya ang ating iniiwan sa kanilang mga buhay. Sapagkat ang ating buhay ay parang isang aklat na binabasa ng iba. Tahimik, ngunit napakadetalyado at klarado. Nilang binabasa ang kwento ng ating buhay. Sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 6, verse 6 to 7, sabi po doon, "Always remember these commands I give you today. Teach to your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, when you get up." Ipinapakita po ng verse na ito na ang mga utos ay hindi lamang dapat basta alam natin, kundi dapat isinasabuhay, nakikita through our actions sa araw-araw nating pamumuhay. At itinuturo sa pamamagitan ng matuwid na halimbawa sa pang-araw-araw na buhay. Sa sitwasyon po ng isang pamilya, ang magulang po ang nagsisilbing halimbawa sa kanilang mga anak, na kung saan tinuturing nga na ang isang tahanan ay ang pinakaunang eskwelahan na kung saan nagtuturo sa mga kabataan o humuhubog sa mga kabataan sa maagang stage ng kanilang buhay. Ibig sabihin, ang righteous living po, mga kapatid, ay hindi lamang ginagawa sa isang oras o lugar. Ito ay isang tuloy-tuloy na pamumuhay, uri ng pamumuhay na nakikita sa maliliit na bagay. Sa paraan ng ating pananalita, pakikitungo, pagdidesisyon, araw-araw. Ngunit habang tayo po, mga kapatid, ay nabubuhay, dumarating ang mga pagsubok na hindi maiiwasan. May mga pagkakataon na tila mas madali ang malindaan kaysa sa tama. May mga sandali na sinusubok ang ating paninindigan. Sa mga ganito pong sitwasyon, mga kapatid, doon nahuhubog ang tunay na halimbawa o yung pagiging matuwid na example, righteous example. Sapagkat po, mga kapatid, ang pagpili ng tama, kahit mahirap, kahit masakit, kahit marami tayong makakaaway o makakalaban, ay nagiging malinaw na patunay ng ating paninindigan at matuwid na halimbawa. Ayon din po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 4, verse 6, "Be sure to obey these laws. This will show the other nations that you are wise and understanding. When they hear about all these laws, they will say, this great nation really is wise and understanding." Malinaw pong ipinapakita nito na ang ating pagsunod ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi ito ay nagiging patotoo na nakikita ito ng iba at nagiging daan upang sila ay ma-inspire, ma-motivate. Kapag nakita po sa atin ang katuwiran
naging asin at liwanag tayo sa buhay ng iba. At nagbibigay daan upang ang hindi pa nakakatagpo sa ating Haring Yahweh ay makilala siya at siya'y sambahin. Isipin po ninyo mga kapatid ng isang bata na lumaki sa isang tahanan. Hindi lamang siya natututo sa mga sinasabi sa kanya, kundi sa mga nakikita niya sa pang-araw-araw. Madami po na mga kaso na kapag ang isang tahanan ay magulo, madalas mag-away ang mga magulang at hindi nagkakasundo. Natatanim po yan sa mga kabataan. At nagbibigay daan din po na sa kanilang paglaki, ganon din po ang magiging klase ng buhay na mai-apply niya kapag siya na po'y may sariling pamilya. Kaya mga magulang, napakahalaga po na maging maingat tayo, lalo na po sa harapan ng ating mga anak. Kailangan maging halimbawa po tayo sa ating mga anak. Huwag po kayong magtaka kung ang inyong mga anak ay nagiging palalo, lalo na po kung alam niyo sa inyong mga sarili na ganun din po yung nakikita nila sa inyo. Hindi po natin pwedeng isisi yan sa iba, pagkat nagsisimula po yan sa loob ng tahanan. Ayon din po sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6, teach children in a way that fits their needs, and even when they are old, they will not leave the right path. Ipinakita po nito o pinapakita po ng verse na ito na ang tamang halimbawa ay may pangmatagalang epekto. Ito ay nananatili kahit lumipas pa po ang panahon. Nagmamarka yan sa buhay ng bawat tao. Hindi madali ang mamuhay ng matuwid, pagkat may mga tukso, may mga pressure, at may mga maling impluwensya sa paligid. Yan po madalas ang nakakaapekto sa ating buhay. Yung tayo ay nagpapa-pressure, yung tayo ay nagpapa-influensya sa mga taong negatibo at may mga sariling hangarin upang itaas ang kanilang mga sarili at sila'y kilalanin. Ngunit mga kapatid, ang katuwiran ay hindi nasusukat sa dali, kundi sa katotohanan. Kahit po madami pang mga tukso, pressure at mga maling impluwensya sa paligid natin, hindi po tayo kagad dapat gumagawa ng mga hakbang desisyon, hatol, hinggil sa ating kapwa. Dapat inaaral muna natin ang sinasabi kahit gaano pa po kalapit sa atin ang nagkikwento ng mga bagay-bagay na ito. At sa bawat pagkakataon na pinipili natin ang tama, kahit walang nakakakita, ang ating liwanag ay lalong nagniningning. Ang ating buhay ay nagiging patunay na posible ang mamuhay sa katuwiran. Na kahit po tayo hirap na hirap, mas pinipili natin at araw-araw tayong lumalakad dito sa kaharian niya, ang ating Haring Yahweh. Araw-araw natin pinipiling maging matuwid. Mas naipakita po natin ang liwanag nating taglay. Ayon po sa aklat ng Psalms, chapter 78, verse 4, we will not hide these things from our children. We will tell the next generation about the praises of King Yahweh, about His power and the great things He has done. Ipinapakita nito na ang katotohanan ay hindi dapat itago, kundi ipinapahayag at pinapasa sa iba sa pamamagitan ng ating buhay at mga patotoo. Hindi natin dapat ikahiya, lalong-lalo na po itong mga nalalaman natin
itong mga kautusan, itong mga salita ng ating Haring Yahweh. Na kahit na ang mga tao nang sa paligid natin, pine-persecute tayo, tinatawanan ng ating paniniwala ang kautusan ng ating Haring Yahweh na ating tinitindigan araw-araw, hindi tayo nahihiya. Ginagawa natin, sinusunod natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan. At sa pamamagitan po niyan, ang buhay natin ay patotoo, nagiging patotoo, nagiging halimbawa. Sabi sa kautusan, huwag kang manira ng iyong kapwa. Anong dapat nating gawin? Iwasan ang pagiging tsismoso at tsismosa. Sa ganung paraan ay ipakita natin ang katuwiran taglay natin at ang buhay natin ay nagiging mabuting halimbawa, hindi lamang sa kaharian kundi sa ating komunidad na kinabibilangan, mga kapatid. Sabi ng ating Haring Yahweh, huwag kang gumawa ng mga kwentong walang katotohanan. Pero andito, sige kang gawa ng kwento, nag-ahabi ng mga kasinungalingan na ikakasira ng iyong mga kapatid. Ang buhay mo ba ay nagiging patotoo na ano? O mabuting halimbawa ba yan o hindi? Ayon naman po sa aklat ng Mecca, chapter 6 verse 8, Yahweh has told you, human, what is good. This is what He wants from you. Do what is right to other people. Love being kind to others and live humbly, trusting your alahaya. Dito po makikita natin, mga kapatid, na malinaw na napakalinaw po ng pamantayan ng righteous living. Gumawa tayo ng tama, magmahal ng may kabutihan at mamuhay ng may kapakumbabaan. At pag ginawa po natin yan, nagiging halimbawa tayo hindi lamang sa mga kapatid natin, bagkus sa mga komunidad na kinabibilangan din po natin kahit po mismo sa ating mga pamilya. Kumbaga, patuloy tayong umaasa na makapasok yung mga pamilya natin na wala pa dito sa kaharian. Pero pagdating sa bahay, kakatapos lang ng Sabat, inaaway ang mga magulang kung ano-anong sinasabi. Kaya imbis na yung kanyang pamilya ay mahikayat na pumasok dito sa loob ng kaharian, hindi, nadidisappoint sila sa nakikita nila sa inyo. So paano po mangyayari makapasok ang inyong pamilya? Kung gusto po natin na makapasok sila dito sa loob ng kaharian, kinakailangan ipakita po natin kung ano yung mga kautusan ni Haring Abba Yahweh na ito'y ating pinamumuhay. Sa ganung paraan, tayo ay nagiging buhay na patotoo sa kanyang mga salita. Ang ating buhay ay may direksyong ipinapakita sa iba, mga kapatid. Kaya balik tayo sa tanong, kung may susunod sa ating buhay, saan sila mapupunta? Naway sa pamamagitan ng ating buhay, maakay natin sila sa liwanag. At tulad ng nasusulat sa aklat ng Daniel sa chapter 12 verse 3, ang umakay sa iba sa katuwiran ay nagdiningding tulad ng mga bituin magpakailanman. Mga bituing tumatanlaw tuwing gabi, kasama ang buwan. Nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ang pagiging halimbawa ay hindi minsanan. Ito ay consistent dapat, mga kapatid. Hindi sapat na mabuti tayo ngayon at bukas ay iba na. Ang tunay na impluwensya ay nagmumula sa paulit-ulit na paggawa ng tama. Kapag ang isang tao ay nakikita na consistent, doon sila nagkakaroon ng tiwala at inspirasyon na sumunod din sa tama. Ang righteous living ay hindi lamang para sa personal na kabanalan, mga kapatid. Ito ay mailayunin na makaakay sa iba. Ang bawat mabuting gawa natin, bawat tamang desisyon natin, ay maaring maging daan upang
may isang tao na lumapit sa katuwiran. Kaya ang ating pamumuhay hindi dapat makasarili, kundi may puso na tumulong at umakay sa iba patungo po sa liwanag. Mga kapatid, darating ang panahon na lilipas ang lahat. Ang ating mga salita, ang ating mga ginawa, ang ating mga araw. Ngunit may isang bagay na mananatili, ang impluwensyang iniwan natin sa buhay ng iba. Maaring hindi natin makita agad ang epekto ng ating pamumuhay. Ngunit tandaan natin, ang bawat maliit na tama na ating pinili ay parang binhi na itinanim sa puso ng iba. At balang araw, ito ay sisibol. Kaya huwag mong maliitin ang iyong uri ng pamumuhay, mga kapatid. Huwag mong isipin na walang nakakapansin sa iyo. Dahil may isang tao, kahit isa lang, mga kapatid, na maaaring nababago dahil sa iyo. At kung ang iyong buhay ay naging daan upang may isang tao na lumakad sa katuwiran, tingin ko lang po sapat na iyon upang masabi na ang iyong buhay ay may kabuluhan. Kaya sa bawat araw, piliin po natin maging liwanag. Piliin po natin maging totoo. Piliin po natin maging mabuti, matuwid, may paninindigang halimbawa. At sa huli, mga kapatid, kapag tinanong ka ng iyong puso, saan napunta ang mga sumusunod sa iyo? Naway buong tapang mong masagot ito. At sabihin mong, dinala ko sila sa liwanag.